Rodela. Palakpakan po natin. Sige po yung malakas na palakpak para po sa Panginoon. Hindi ko yan, ang namin kasawa. At nabalitaan ko na namin kasawa na, nagdalawa namin namin. Sa parang, dalawa na po, promise yun. Sige, palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Sabihin mo nga sa kaliwa kanan, harap at likod, pinagpala ka, kapatid. Naniniwala ba kayo na sinasabi ninyo sa iyong katabi, it will happen? Kasi ang sabi ni Jesus, when He spoke over the fig tree, sabi niya, from now on, hindi ka na magbubunga, nangyari. Kasi sinabi niya doon sa puno. Kaya pag sinabi mo sa katabi mo, pagpapalain yan, mangyayari yan. O, sa kaliwa kanan, harap at likod, minsan pa sabihin mo, pagpapalain ka ni Lord. Pagpapalain ka ni Lord. Amen. Sige, sa malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Sa Panginoon kanina, sinabi mo ang bahalang pagkilala, si Lord po ang dapat natin makilala. Kasi sabi kaya, pag may nagtatanong sa amin, sino ang kasama mong pastor? Si Lord. Amen. Kasi kapag tayo ay nagsusulo lang, at alam ng iba wala kang kasama, lagi tayong may kasama. At yan ang Panginoon. Amen? So bago tayo pumalaot sa salita ng Diyos, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng deklarasyon, kaya magdideklara muna tayo lahat. Ang hindi po sasabay, maghihirap. Amen? Hallelujah. Kasi minsan may mga tao sa church na hindi po sumasabay, nakatunganga lang, nakapagmasid lang. No, kasi sabi nga ng Bible, hallelujah, sa Romans, when we confess that Jesus Christ in our mouth and believes in our heart, we will be saved. Kaya ang kaligtasan, bunga ng pinaniwalaan ng ating puso at diniklara ng ating mga labi. Amen? Amen. Hallelujah. Kasi may mga tao namang nagdideklara, pero hindi naniniwala ang puso. Mayroon namang naniniwala, pero hindi naman nagdideklara. Both yun ay dapat po natin ginagawa. Amen? Okay, with faith, with boldness and confidence, tayong lahat, sabihin po natin, thank God I am a multi-millionaire. Thank God I am a multi-millionaire. Naniniwala ba kayo? Amen. Kasi baka dinideklara mo, tapos hindi ka naniniwala. Huwag mong ibase ang sinasabi mo ngayon sa kasalukuyan mong nararanasan. Amen. Amen. Pwede ngayon, hindi ka pa milyonaryo, pero bukas, pwede. Amen. Ay, nako. Parang hindi, ayaw ng marami. Okay, once again, with boldness, with faith and confidence, sabi nga po natin, thank God I am a multi-millionaire. Thank God I am a multi-millionaire. Because I'm blessed by the Lord. Because I'm blessed by the Lord. Blessed. Extremely blessed. Extremely blessed. Highly favored. Highly favored. Deeply loved. Deeply Sabi loved. mo, thank God I am your child. Thank God I am your I child. cannot be denied. I cannot be I am denied. your beloved. I am your Everything in my life is well. Everything my Sabi life mas malakas niyan, sabi mo, my life is well. My life is well. My family is well. My family is My well. job is well. My job is My well. business is well. My business is At well. mas malakas pa, sabi mo, in the presence of God. In the presence of God, Nothing is missing. nothing is missing. Nothing is broken. Nothing is At sabi mo, broken. all is well. All is well. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Dahil naniniwala tayo na walang ibang pinakamasarap na lugar kundi sa presensya ng ating Panginoon. At sa Diyos, wala na tayong hahanapin. Amen? So, ang ating pong tema ngayon ay life and song. At alam niyo po, Pastor, hallelujah, inaaral ko na po mula nang tinawagan ako, kaninang madaling araw lang ang revelation na binigay. Hallelujah. Sabi ko, Lord, ano ba? Kasi it is very common. Kahit bagong Kristiyano, alam nila ang tinatawag nating talata. Pero babasahin natin, mga kapatid, kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Matthew 5:13. Kayo ang asin or salt ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang anupaman kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. At ang sabi po ng mga kasamang talata sa Mark 9:50, mabuti ang asin
Datagpat kung tumamang ang asin ay ano ang iyong ipagpapaalat. Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin at kayo'y magkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Well, mga kapatid, bago tayo pumalaot, ang salitang asin dito is figurative. Na dapat ho natin maintindihan, ang figurative, ito ay earthly things na mayroon po itong kahulugan na makalangit or spiritual na kahulugan. So dito po sa Mark 9:50, marami nagtatanong, ano daw po ang asin? Sabi po, nakasagot sa Mark 9:50, mabuti ang asin. So kung inyong pong i-interpret, ang asin ay mabuti. Mabuti ang asin. Amen. Parang wala yata nakakuha. Amen. Ulitin sabi ng Bible, you are the salt of the world. So ano yung salt? Sabi ng Bible, mabuti. So therefore, para tayo maging asin, kailangan natin maging mabuti. Ay, salamat sa lima. Hallelujah. Kasi marami nagtatanong, anong ibig sabihin, pastor, ng asin? The Bible tells us, mabuti ang asin. So kung tayo ay magtataglay ng asin, magtataglay dapat tayo ng kabutihan. Well, sa mga interpretasyon ng iba, ang asin, it is for preservative po ito, sa mga common na kahulugan. Ang asin ay seasoning, pampalasa. Pero alam niyo po, sa Bible times, ang asin ay ginagamit sa covenant. Hindi lamang po ito preservative. Halimbawa po kami ay magkakaroon ng covenant. Ang gagawin po namin, halimbawa kami ni Pastor GP, ang gagawin niya po, kukuha siya ng dakot ng asin, kukuha din po ako ng dakot ng asin, bilang magkaibigan, paghahaluin namin yon. At kapag nag-away kami, hanapin niya kung alin ang mga asin niya doon. So in other words, ang asin, it is symbolic ng covenant na hindi na pwedeng mahiwalay. Are you following, church? Amen. Praise God. Kaya dito, mga kapatid, kailangan natin maunawaan ng asin. Mamaya mayroon po tayo parang babasahin. Sige, tuloy po tayo. Matthew 5:14, kayo ang ilaw or light ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi na itatago, hindi rin nga paniningasan ang isang ilawan at ilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw. At lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay, lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ating pong pansinin, mga kapatid. Next, hallelujah. Ang sabi po kanina sa 13 at saka 14, kayo ang asin or salt, ang binanggit ay earth or lupa. Pero when it comes to light, kayo ang ilaw, light ng sanlibutan, pero ang binanggit ay world. Pero kung ating pong titingnan, mga kapatid, magkaiba po itong salita. Ang Greek word ng lupa ay ge. Same word with Matthew 13:8. Anong sinasabi sa 13:8? At ang iba'y nangahulog sa mabuting lupa. At ang lupang tinutukoy dito ay puso. Kaya sabi ng Bible, kayo ang asin. Ano mo yung asin? Kabutihan. Na dapat ang ating puso ay may kabutihan. Hallelujah. At ang sabi naman po doon sa sanglibutan, Greek is cosmos, same word with John 3:16. Na ang sinabi, kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Anong tinutukoy na sanglibutan? Tao. So therefore, mga kapatid, magsisimula sa ating puso at ito ay e-epekto sa maraming tao. Tama ang sinabi kanina ni Pastor, the change will start from us. Hindi pwede natin mabago ang sinuman na tayo muna ay hindi magbabago. Sabi mo sa katabi mo, I like that. Okay, next. Matthew 5:14 and 16. Balikan natin ang ating binasa. Kayo ang ilaw. Pansinin po ninyo, ang unang binanggit ay sanlibutan. Ang sunod na binanggit, bayan. Ang sumunod na binanggit, bahay. Gusto ko lang po ipapansin sa inyo na kung kanina nagsimula sa puso at aapekto ito sa mga tao,
dito sa mga lugar, it will start from your house. At sa iyong bayan, saka maapektuhan ang buong mundo. May napupulot ba kayo? Kasi kapag ating binabasa, mga kapatid, parang may mga bagay na hindi tayo napapansin. Pero sabi ng Bible, ulitin ko, hallelujah, goodness will start from our hearts. At dahil ikaw ay magsisimula sa iyong kabutihan, magsisimula sa iyong bahay. At ito ay makakaapekto sa bayan at ng buong sanlibutan. At tingnan pa mo natin, mga kapatid, muli. Ano po uli ang ilaw? Muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw, light, ng kabuhayan. Sabi mo nga, ang ilaw, kabuhayan. Kung ating pong pagsasamahin, salt is light, but light is living. Magkaiba po ang buhay sa pamumuhay. Hallelujah. That God will not only change our life, He will also change our living. Amen. Sabi ko sa iyo, nakanganga na naman ang iba, nakanganga. Ulitin ko, church, pag hindi ka mag-aamin, walang mangyayari sa buhay mo. Akala mo, sabi nga, pag napakinggan mo ang Word of God is enough. No, you have to agree to the Word of God. Kaya nga nang si Maria nang sinabihan ni Lord, anong anghel, maglilihi ka. Eh, paano mangyayari, Lord? Eh, ako hindi pa nakakakilala, hindi nahawakan ng lalaki. Paano kung mag-pre-natural? Sabi ni Mary, be it unto you according to your word. Amen. In short, amen. Kaya kapag may mga pastor na nangangaral sa atin at gusto mong matanggap ang pangako o salita ng Diyos, you have to say, amen. Amen. Hindi nakakala ka lang dyan. Sabi ko nga maraming mga membro ang mga nagpapalangaw sa church. Hallelujah. At tandaan po natin, mga kapatid, we have to agree. Amen. Amen. Hallelujah. Palapakan natin si Jesus. Ngayon, ay sabi ng Bible, ulitin ko, church, life is kabuhayan. At ang asin ay buhay. Because it is the heart. At tingnan natin, mga kapatid, hallelujah. Next na slide, praise God. Gusto niyo po bang tapusin ko agad? Yes. Hallelujah. Pwede po, mga kapatid. Okay, next. Hallelujah. At sabi ng Acts 1:8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So para tayo maging mabuti, kailangan natin masangkapan ng banal na Espiritu. Wala akong nakitang Kristiyano na naging mabait, naging mabuti, na hindi napuspos ng banal na Espiritu. Hallelujah. Bakit? Because only the Holy Spirit ang pwedeng magpabait sa atin. Kaya nga kung ikaw ay bumait, pag mo sabihin, lahi namin, hindi nyo yung lahi. Kaya ka bumait kasi may Kristo at may Holy Spirit ka sa puso. Kasi kung ang kabaitan ay galing lang sa tao, disinsanin lang ng tao mabuti na. Pero hindi po ang kabutihan. Kaya nga sabi ng Bible, He who began a good work in you ay ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala mabait ka. Ngayon, balik tayo natin. Ang mga tao na hindi mabait, ibang espiritu ang mayroon siya. Hallelujah. Ulitin ko, church, if you have the Holy Spirit, ang bunga, kabaitan. Ngayon kung ang asawa mo hindi mabait, i-deliver mo na. Kasi ibang espiritu ang naandun. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, may alam ako. Hallelujah. Palapakan natin si Jesus. Next, mga kapatid, hallelujah. Next, praise God.
Sundan niyo lang po, Matthew 5:15 hanggang 16. Dito tayo iikot, hindi rin nga pinagniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan. Ang takalan dito ay malaking basket. Yung kasya ang isang tao. Because if you are in the poorer class, wala kayong mga lampstand. Ang gagawin mo, yung malaking kain na yan, ay babaliktarin mo at doon mo ipapatong yung ilawan mo para lumiwanag sa buong bahay. Pero kung wala po daw nag-iilaw ng ilawan na inilalagay sa ilalim ng basket o ilalim ng takalan kasi hindi siya magliliwanag. Kundi ang sabi ng Bible, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Nakasampo ninyo, bahay. Bahay. Praise God. So ang sabi dito ng Bible, ilalagay sa tamang lagayan. Kaya minsan hindi nagliliwanag ang ating pamilya o ang ating bahay kasi wala sa tamang kinalalagyan ang nanay. Wala sa tamang kinalalagyan ang tatay. Wala sa tamang kinalalagyan ang anak. Sa ating panahon, sabi ko nga noon, naging anak din ako, ang anak kahit may katuwiran, bawal kang mga tuwiran. Pero ngayon, iba ang anak. Wala sa tamang lagayan. Ang magulang ang sinusunod. Hindi ang anak ang sinusunod. Pero sa ating panahon, magulang ang sumusunod. Wala sa tamang lagayan. Sabi ng Bible, dapat nasa tamang lalagyan. Amen. Para magliwanag. Sa mag-asawa, wala sa tamang lagay. Bakit? Ang lalaki ang head. Dapat yung babae ang manipulator. Wala talaga ako usap mo yan. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yan. Nananahimik ang marami. Sabi kasi ng Bible, ikaw babae, submit ka. Yan ang trabaho mag-submit. Pero maraming mga asawa yung magpasakop. Yan. Sasabihin nga ng asawang babae, o sige, ikaw ang ulo, pero ako leg. Matindi. Wala sa tamang lagay. Iyang lalaki naman talagang matindi. Hoy, tandaan mo, ako ang leon. Dito sa bahay, sumagot naman ang babae. O, ikaw ang leon, pero ako ang may-ari ng leon. Ay, dinugtungan ko yan. Sabi ko, ako ang leon. Ikaw ay may-ari ng leon. Pero pag minaltrato mo ako, kakainin kita. Palagpagan natin si Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, lumagay ka sa tamang lagay. Anong ibig mo sabihin? Ang mga magulang, magpakamagulang. Ang mga anak, magpaanak. Kasi kung wala tayo sa tamang lagayan, you will not shine. Palapakan natin si Jesus. If we want to be the salt and light of this world, lumagay ka sa tamang lagayan. Mga anak, ang tamang mong lagay. Huwag kang sasagot. Alam niyo po, sa Bible times, ang mga anak na sumasagot sa magulang, binabato hanggang mamatay. Kung ginawa ang batas na yan hanggang ngayon, yung anak mong kakabi, matagal na yan binato. Tahimik talaga, tahimik. Sabi naman ng iba, propeta ba yan? Ay, walang anak na hindi sumagot. Kahit paano ka papanal-panal, hallelujah ka, praise the Lord. Sumagot ka rin minsan. Amen. Sige, kausapin mo ang katabi mo. Lumagay ka sa tamang lagay. Palagpagan natin si Jesus. Mga kapatid, lumiwanag ng gayon, kaya iikot tayo sa bahay. We could not change sa mundo hanggat hindi tayo magiging example sa ating mga tahanan. Para sabi ng Bible, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Amen? Amen. Parang tumahimik na yung marami. Hallelujah. Mga kapatid, pag tinatamaan kayo, huwag kang mag-isip kung sino ang sinasabihan ko.
Kasi kapag may mga hagin, may mga tama, sasabihin niya, sino kaya ang pinapaharingan ng itim at masayang pastor niya? Well, wag ka mag-isip. Wala kaming ibang kausap, kundi ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw. So church, ulitin ko, it will start from the family. Iikot tayo sa pamilya. At mamaya, i-reveal ko sa inyo kung ano ang asin. Na pwede pala ito mawala ng lasa. At kapag nawala ng lasa, aapak-apakan siya ng mga tao. Mamaya, tingnan nyo. Hallelujah. At papaunahan nyo kayo. Mamaya, kung gusto nyo umiyak ka. Hindi yung pa-cute. Aba, ibigay mo na. Kasi may mga anak na para bang nahihiyaw-hiyak. Don't you know na kailangan natin ma-release. Amen. Sabi mo sa katete mo, walang pa-cute-cute. Ikaw umiiyak na lang, cute-cute pa. Praise God, hallelujah. Okay, next mga kapatid. Ang family, ay dinefine ko po ang family na F-A-M-I-L-Y. Family is father and mother intimately loving you. Ngayon, kung ikaw anak, hindi ka mahal ng magulang mo, kahit nasa isang bahay kayo, wala kang pamilya. Kasi ang pamilya, binubuo ng pagmamahalan. Kaya kung ikaw, mag-asawa, hindi ka mahal ng asawa mo, wala kang pamilya. Ulitin ko, church, ang pamilya, nagiging pamilya dahil sa pag-ibig. Ngayon may mga anak na kahit araw-araw kasama ang mga magulang, pero sasabihin ko sa inyo, wala silang pamilya. Tanungin mo nga ang katabi mo, kumusta na ang pamilya mo? Participate naman ng marami. Sabi ko, kumusta na ang pamilya mo? Sige, palawakan natin si Jesus. Amen. Noong nakaraan, itinuro ko ang The Valued Mother. Inacronym ko po, sige next kapatid, inacronym ko po yung valued. Hindi ko po yun ang ipapangaral sa inyo ngayon. At ngayon na darating na Father's Day, inacronym ko rin po, next, hallelujah, the best father. Yung B-E-S-T. At mayroon din po akong ipinangaral, next, the favorite child. Ulitin ko, church. Pag ako nangaral, halos acronym at ako series ako sa church na nagtuturo. Kaya dito mga kapatid, dapat ang nanay valued. Dapat ang tatay the best. Dapat ang anak favorite. Amen. Ngayon, ang tanong, talaga ba ang tatay mo kabalyo-balyo? Talaga ba ang nanay mo talaga ka-treasure? Alam niyo po, church, kung bakit may mga rebelde? Ang rebelde, nag-start yan sa pamilya. Wag mong sabihin galing yan. Influential yan. No, it start in the family. Kaya kapag hindi natin pamilya ingatan, magkakaroon ng rebellion dyan. Amen. Mahamon lang kayo kasi pwede nakikinig ka pero parang ako ang sinasabi ng gusto. Hallelujah. Amen po ba? Okay, next. Praise God. Tingnan natin mga kapatid. Mabait at saka mabuti. Magkaibang salita yan. Praise God. Ang mabait ay kumakatawan ito sa character, ugali. May mga nanay, may tatay na mabait. Hindi na mamalo, hindi na mumulyaw. Pero hindi mabuti. Bakit? Tambay. Kasi ang mabuti speaks about responsibility. Pwede kang maging mabait, pero hindi ka mabuti. Pero pwede kang maging mabuti, pero hindi ka naman mabait. So, kailangan natin both maging mabuti at mabait. Because kung mabuti kang magulang at mabait kang magulang, it will produce ng mabait at mabuting anak. Kaya mga magulang, huwag yung kagagalitan ng anak mo. Kung natigas ang ulo,
Larawan mo lang yan! Wala akong usap talaga. Nagkulang ko. Ayun ha? Ayaw maniwala, marami. Alam, mabait na lang. Bakit? Kasi naniniwala tayo ng what you saw, what you reap. Kaya sinasabi ko sa mga anak ngayon, kayong mga anak ngayon na matitigas ang ulo, huwag kayong mag-alala, pag naging nanay ka, ang anak mo, bato na ang ulo. Bakit? Because you reap what you sow. Ngayon kung ikaw anak, gusto mo magkaroon ng mabubuting anak, aba ngayon na anak ka, magpakabait ka na. Kasi aanihin mo yan. Sabi mo nga sa sarili mo, kalarawan ako ni nanay. Magsalita ang mga, ulitin ko, mga magulang, kung ang anuman ang karakter mayroon ng anak mo, ikaw yan. Ikaw yan. Huwag mo sabihin, ay, mahal yan sa kapitbahay namin. Hallelujah! Are you following, church? Yes. Sabi mo, I like that. So, kailangan natin mag-invest. Kailangan natin magtanim. Hindi natin aanihin ang bagay na hindi natin itinanim. We cannot demand anything from others, but we can invest everything for others because we cannot have it unless we invested in. Huwag mo sabihin, ay, nanay ako, respeto mo ako, respeto mo. Tatay mo ako, sundin mo ako. Aba mga kapatid, kung hindi ka nagtanim, hindi ka nag-invest, hindi dinidemand ang authority, hindi dinidemand ang respect, bunga ang respeto sa asta na ginawa mo sa kanila. Amen. Kaya ang mga magulang na hindi ka respeto, hindi nire-respeto. Pero ang mga magulang na mga mabubuti, mababait, kahit hindi ituro ang respeto sa anak, they automatically respect because they invested, no maani sila. Amen. Sige, isa ka po, palakpan, maraming pag-aaralan. Yes, hallelujah. Ang sabi po, the paradigm, example, model, pattern, standard. Tingnan po natin, hallelujah. Next na tayo, kapatid. Hallelujah. Sige, dito na nga lang ako. Hallelujah. Can be compared to light rail, right rail transit in order to arrive the desired destination. LRT, love, relationship. I-explain ko lang po ng kaunti. Ang treatment ay bunga kung gaano ang relasyon mayroon ka. At bakit mayroon kang relasyon? Bunga sa pag example, bigyan ko po kayo. Ang pagtrato sa lagi kang binubuyawan. Hoy! Kaya ka na! Yan ang pagtrato. Anong relasyon? Ay, hindi maayos ang relasyon. Bakit hindi maayos ang relasyon? Anak po ang dulo, hindi mahal. Kasi kung mahal mo ang isang tao, ayos ang iyong relasyon. At dahil maayos ang iyong relasyon, maayos ang pagtrato mo. Dahil galit ka sa kaaway, wala kang pag-ibig, ang relasyon mo hindi maganda, kaya tuwing nakikita mo ang kaaway, gusto mo tapunan lagi ng granada. Nasusundan niyo po ba ako, mga kapatid? Yes! Ang treatment pala, bunga pala kung ano ang mayroon tayo. Amen? O sabi mo sa katabi mo, I love you. May pilantik. Sabi mo, I love you. Praise God. Alaala ko tuloy yung mag-asawa. Sabi ng mag-asawa, sabi naman ng kanyang asawa, mahal, huli mong sinabi sa akin, I love you, nung nasa altar tayo, sampo ng ating anak, hindi ko na narinig ang I love you. Diba sabi ng ama, ingon ka pala eh. Sampo ng anak natin. Kailangan ko bang sabihin na I love you? Aba mga kapatid, hindi yun nasusukat sa dami ng anak. May binasa akong aklat para daw maging maganda ang relationship, kailangan 3 times a day, I love you. Pagising mo, sasabi mo sa asawa, I love you. Yes, the Lord.
Hallelujah. Pagdating ng tanghali, sasabihin mo na, I love you. At pagtulog niya, sabi mo, I love you. Praise God. Bakit mga kapatid? Kino-cultivate ang relationship. Hallelujah. Kahit alaman, itanin mo, tapos pabayaan mo yung tinigan, mamamatay. Mamamatay. Inaalagaan yan. Amen. Sabi mo nga uli, I like that. So inaalagaan yan. Sabi nga, mga anak, take note, ang mga anak daw para maging mabuting anak, dapat mahag daw sa bawat araw. Kaya kapag ang anak mo, hindi yan naahag. Huwag kang mag-alala, sunod panahon na ihahag sa'yo. Bakit? Kasi hindi na cultivate ang relationship. Kaya kita mo ang mga anak, malalayo ang loob. Hindi na hindi gusto nilang lumayo ang loob, is dahil hindi na cultivate ang relationship. Kaya kita mo ang mga anak dito, umamin kayo, mga anak na hindi nayakap. Ang mga anak na hindi hinahag ng tatay. Malayo ang loob mo. Hindi ko makaintindihan ng anak. Kung marunong si papa mo, ano gagawin mo? Lulunod ko. Bakit kaya? Kasi mga kapatid, malaki tayong pagkukulang sa kanila. Amen? Sabi mo nga, love, relationship, treatment. Kaya yung nagkakasama-sama yan. Hallelujah. Kaya Pastor JP, medyo mayroon akong subtitle na gagawin ngayon. Kasi ang asin at saka ilaw, hindi ito nawawala sa bawat paglalakbay sa Bible times. Ulitin ko, ang asin at ilaw, hindi yan nawawala sa bawat paglalakbay sa Bible times. Kaya maglalakbay tayo. Handa na po ba tayo maglakbay? Hallelujah. Okay, palakpakan natin si Jesus. Tapos na po ako mga kapatid. Tingnan po natin mga kapatid, hallelujah, yung travel. Kailangan nyo tandaan. Travel. Sabihin ninyo travel. Kasi may mga mimo, huwag kayo, Pastor JP, ngayon naman ang kabalik, ibang tagal. Yung mga mimo na hindi nagsusulat, hindi nga lang, hindi yung alam. Hindi naman. Ulitin ko, nilagay ako namin. Yung mga mimro, pag nagtitip si pastor at hindi nagtitip note, hindi lumalago. Kaya kita mo sila parang si Jesus, the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Galit na sa akin ang hindi nagsusulat. Bakit church? Sa pag-aaral ng education, habang nakikinig ka ng preaching, you got a 100% of the information. Pero paglabas mo, automatically you will forget the 95%. 5% ang nadadala mo lang sa bahay. Pag tinatanong mo, anong preaching ni Pastor? Maganda! Ano ang pamagandang preaching ni Pastor? Basta maganda. Church, magaling kayo sa hindi. Kapag hindi ka nagsusulat linggo-linggo, mabagal ang paglago mo. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala ganyan ka. Ay, kausapin mo naman ang katabi mo. Sabi mo nga pala, kaya ganyan ka. Sige, palakpakan natin si Jesus. Alam mo, Pastor, may nakabang na nabumba sa akin sa labas na. Okay, tingnan natin ang travel. Treasuring, respecting, admiring, valuing, exemplifying, at loving. Iisa-isa natin yan. Hallelujah. Isa-isahin natin yan, mga kapatid. Number 1, ang pamilya natin sa ating paglalakbay. Proverbs 19:14, bahay at mga kayamanan ay minanas sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Dandahanin natin. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon, ngunit ang hindi mabait na asawa galing sa demonyo.
galing sa mga. Praise God. Palapakan natin si Jesus. Maliwanag pa, mga kapatid. Maliwanag pa yung Biblia. Huwag kayong magalit kay Pastor Lito. Ako mong kay Pastor JP, huwag mo nang imbitahan yan. Huwag mo nang imbitahan na yan ulit. Nagpapasa tayo kung magalit kayo kay Lord na lang. Kami kawawa kami mga pastor, kami personalize kami. Samantala, walang personalan, trabaho lang. Amen! Pero hindi ka namin tatantanan. Talapakan natin si Jesus. Bahay. Lahat galing yan sa Panginoon, minana sa magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Maliwanag yan mga kapatid. Kaya kung ang gusto mo ang pamilya mo magliwanag, umpisahan mo ng bumait. Pero mo may mga anak na namimiss ang nanay kapag hindi nagbubunga nga. Kasi ang bunga nga, music na. Bakit? Sa Pasko na, mayroong kanta, kampanan ng simbahan ay nangigising na. Ngayon, tuwing umaga, bunga nga na rin ay nangigising na. Hallelujah. Praise God. Hindi ko kayo kilala. Kung ito nga may naririnig ninyo parang ikaw, sabi ko sa inyo kanina, parang ito ibinigay na Lord na revelation. Revelation niya, bakit? Kasi gusto ng Lord ang pamilya mo magliwanag sa inyong lugar. Hallelujah. Hindi tayo magliliwanag hanggang hindi natin makukuha ito. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, si Solomon, hindi naligtas sa mga balat. Si Solomon, wisdom, full of wisdom. Pinag-aralan ng mga hayop, pinag-aralan ng lahat ng bagay. Hindi lumigtas ang dila ng babae. Ang sabi niya, ang mga dila daw ng babae parang mga alulod. Ano yung alulod? Praise God. Ang bun pa lang, tak, tak, tak. Balasok, tak, 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 tak. Tapos na mula, tumutuloy pa ng alulod, tak, tak, tak. May mga anak, hindi makalimutan sa nanay. May mga anak dito, hindi makalimutan kay nanay. Kasi pag nilimon si nanay, nakabaliktad na yung mata. Sige, mabigong ka sa akin. Mamaya sa bahay, mamaya. Hindi ka magliliwanag hanggat hindi mo aayusin ang buhay. Amen? So number 1, mga kapatid, hallelujah, treasure your family. I-treasure natin ang pamilya natin. Na sana masasabi natin ang pamilya namin, pag ikumpara sa lahat ng pamilya namin ang pinakamaganda. Kung ang anak ang laro ng anak ganito, ewan ko kung bakit siya pa ang naging tanay ko. Aba, inalim rin, pag tinanong, sasabihin, parehas kayo. Hallelujah, amen. Pero praise God, ulitin ko, para maging maliwanag ang ating tahanan sa mga tao, dapat ang ating pamilya ka-treasure. Amen? Amen. Sabi mo nga sa sarili mo, wala na yan. Babay na ako. Mamaya, hindi sumabay, wala pang bahay. Wala pang bahay. Sabi nila sa kanila. Praise God. Hallelujah. Pangalawa, next, mga kapatid, Exodus 20:12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal. Pag nag-birthday, magpansin ka. Para humaba ang iyong buhay. Kahit ang pansin mo mula sa Pampanga hanggang Tala, ang haba ng hibla. Pero kung ikaw na anak, tampalasan ka, hindi hahaba ang iyong buhay. Tingin kayo mga anak, kung gusto mong mamatay ng maaga, sumagot ka lang sa magulang mo. Sumagot ka lang, mamamatay ka ng maaga. Kasi ang sabi ng Bible, for you to be prolonged, humaba ang iyong buhay, you have to respect your parents.
Hallelujah. Uulitin ko, church, ang sekreto para humaba ang buhay mo, irespeto mo ang magulang mo. Amen. Pero kung bisa ka mate, maaga kang mamatay. Hallelujah. Ito ang advice ko sa iyo. Ngayon pa lang, lumaban ka na ng lumaban! Hindi ka aabot ng 20, kapatid. Hallelujah. Palampakan natin si Jesus. Hallelujah. Next, praise God. Pangalawa, mga kapatid, we have to respect your family. I-respeto natin. May mga pagkukulang ang mga magulang natin, pero hindi yan lisensya para sa laulain mo sila o labanan mo sila. Ang anak ay manatiling anak. May bumabagay yan, kapatid. Nananahimik ang marami. Sige lang namin yun, mga kapatid. Tingnan ko lang pag-uwi nyo mamaya sa bahay, may kanya-kanyang usapan. O, tinamaan ka na yan. Sasabi naman natin, ikaw din, tinamaan ka. Lahat kayo tinamaan! Hallelujah! Amen! Praise God! Eh, pag-uwi nyo sa bahay, patay manis ka na lang. Kung mahal walang narinig, ipakita nyo na lang sa inyong buhay. Amen! Pangatlo, mga kapatid, hallelujah. 31:28 hanggang 29, nagsisibangon ang kanyang mga anak. Wow! At tinatawag siyang mapalad. Gayon din ang kanyang asawa. At pinupuri siya na sinasabi, maraming anak na babae ay nagsisigaw ang may kabaitan. Ngunit ikaw ay humihigit sa kanilang lahat. Ang sarap naman marinig yan. Pero ang sasabihin ng mga anak, alam mo na yan, dahil ko nakilalang nanay, ikaw ang pinamamalala. Hallelujah. Mga kapatid, praise God. Sabi nga, namumura ako dito. Alam niyo yung mga nanay na nagluluto na nagbubulong-bulong, huwag mo natin pakainin na. Pinagluto na natin, ganun pa mga pinagsasasabi sa akin. By the way, mga kapatid, hindi mo kayo ang kausap kung binabasa lang po natin. Wala naman sinabing MMI dito. Alam ba kayo nabasa MMI? Pero sabi dito, nagsisibangon sila, mapalad ka na eh. Pinupuri siya ng kanyang asawa sa surang kabaitan, pero pag i-compare sa lahat ng kababaihan, humihigit. Outstanding. Wow, matindi. Palapakan namin yung inyong nararamdaman nyo naman itong simpatya. Yung palapak ninyo, parang hindi kayo talaga agree. Parang hindi naman talaga kayo sinabi. Hallelujah. Sa pangatlo, mga kapatid, admire your family. We have to admire. Kailangan kung may i-appreciate ka, it should be your family. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Napakapalan mo kasi nandiyan ka sa pamilyang yan. Ako dati kinukumpir ko eh. Ang dami namin yung nakikita ng bago, ba't doon pa ako lumabas kayo natin? Hallelujah. Siyempre kung anong hulmaan, siyang lalabas. Kayo naman, kung bilog ang hulmaan, alam ang triangle ang lalabas. Siyempre bilog. Are you following, church? Amen. Pero alam niyo po, nung maintindihan ko ang salita ng Diyos, I admire my family. Bakit? Kasi kung wala pala sila, wala si Pastor Lito ngayon. At walang mga ngaral sa inyo ngayon ng ganito. Na magpapatama ng marami. Amen. Sa mga, I admire my family. Ruth 1:16 and 17. Sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhid na kita'y iwan at bumalik at humiwalay sa iyo. Mapatin dito. Sapagat kung saan ka pumaroon ay paruron ako at kung saan ka tumigil ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka kung saan ka mamatay ay mamamatay ako at doon ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon at lalo na maliban ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at saka sa aking matindi. Pag ganyan ang pamilya ninyo, sobra. Kaya nga minsan hindi ako naniniwala. Sabi ko sa mga ikinakasal, dapat hindi marriage contract.
Kasi ang contract natatapos. Halimbawa, may working contract ka. 6 months. Aba, pag 6 months, tapos yan. Nagtataka ko sa mga ginasa, bakit marriage contract dapat marriage covenant? Kasi ang marriage covenant hindi matatapos. Till death do us part. Tapos ito pa mga nanunumpa, di ba, pastor? Nagsumpaan din kayo mag-asawa. Yan. Sa hirap at ginhawa. Ang hirap sa ginhawa, pero sa hirap. Narinig ka na. Tapos sasabihin pa, till death do us part. Ay, hindi pa nga patay, walay na. So therefore, hindi ako agree sa marriage contract. Dapat marriage. Pag naging presidente ako, ipapabalo ko. Palapakan natin si Palapakan natin si Jesus. Amen! So, next mga kapatid, kailangan tayo, praise God, value your family. I-value natin ang family natin. Praise God. Hallelujah. Na walang hiwalayan. Kahit anong mangyari, walang hiwalayan. Amen? Amen. Praise God. Mga anak, huwag yung iiwan ang inyong mga magulang. Pag ganyan ang ating, mayroon tayo sa tahanan, then magliliwanag ang ating tahanan. Next, mga kapatid, basa lang tayo, Joshua 24. Dito lang tayo sa baba. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ganyan ba ang talukala mo? Nagsikap ka ba ng buong pamilya mo madala sa church? O ang sabi mo, bayaan mo sila. May mga alam niyo po, mas masarap magpuri at sumamba kay Lord kapag buong pamilya. Amen. Praise God. May mga anak na kapuri-puri, praise the Lord, praise. Ang tatay mo ba, dinala mo na sa church? Paawit-awit ka, pasayaw-sayaw ka. Ang nanay mo ba, dinala mo na sa church? Mga kapatid mo, dinala mo na ba sa church? Maraming mga tao, the reason, kung sa dami-dami ng mga anak, ikaw ang tinawag, may purpose si Lord para dalhin mo ang pamilya mo. Amen. Hindi yung sasabihin mo, bayaan mo sila. Apa, bayaan mo sila? Si Joshua, bilang tatay, hindi niya sinabi, as for me, I will serve the Lord. Hindi niya sinabi gano'n. As for me, in my house, we will serve the Lord. Amen. Bakit? Kasi ang pamilya mo, kapag hindi yan nagkakaisa kay Lord, hindi na born again, hindi yan magliliwanag sa inyong lugar. Pili mo, galing mo na sa church, pag-uwi mo, andyan na si Hallelujah. Andyan na si Praise the Lord. Pili mo, yung mga pamilya mo pa ang mga nagpe-persecute sa'yo. Bakit? Kasi hindi sila Kristiyano. Pero kapag ang buong mong pamilya naglilingkod kay Lord, walang mag-uusig sa'yo. Amen. Anong sasabihin natin? Natutuwa nga ako mga kapatid sa makbal ng amin. Tuwan-tuwa ako sa isang pamilya. 3 ang anak, pero 3 ang relihiyon. Grabe. May kanya-kanya. Ang isang pupunta sa kanyang relihiyon, ang isang hiwa-hiwalay. Iba anong sinasabi as for me, amen. Hindi sinabi ni Diyos, mabahala kayo, basta ako hindi. Isinama niya ang kanyang mga anak. Bakit? Responsibilidad ng magulang na dalhin mo ang iyong mga anak. Bakit? Wala ka naman na ipamana ang kayamanan. Hindi mo pa na ipamana ang kaligtasan. Napakadamot mo! Napakadamot mo! Ni Bagya, wala kang naiwan. Praise God! Dapat kahit walang material o kayamanan tayong maipamana, basta naligtas sila higit sa lahat ng bagay. Amen. Tanong mo nga ang mga mo, sabihin mo nga, kumusta na ang pamilya mo? Hallelujah. Ito basta nag-iisa. Hallelujah. Praise God. Next, anong gagawin natin, mga kapatid sa Joshua? Exemplify your family.
dapat tinutularan ang pamilya natin. Sasabihin ng mga tao, yung pamilya na yan, nakakatuwa. Pag linggo, sarado ang bahay, sabay-sabay silang pumupunta sa simbahan. Ang ganda mong example, kapatid. Amen. Amen. Parang tahimik na talaga kayo. Gusto na umiyak? Lord, kung nga pamilya, hindi ang iyak. Sabi nga, yes, the Lord, kahapon lang, minsay lang po sa prayer meeting namin, yes, the Lord will guide you. Pero dapat umakbang kayo. Ay mga tao, Lord, hindi naman umakbang. Ay, wala akong kausap talaga. If you say to God, Lord, guide me, you have to step out. English yun, English. Mga pinaghirapan ko yung English ko dito. Yung pastor na nasa harap yung grade 6 lang. Hallelujah. Pero I glorify God. Kasi talagang ang wisdom at karunungan galing sa itaas. Amen. Pero bago ko naman, gusto ko lang i-testify yan. I'm not bragging myself. Grade 6 ako, tapos tinawag ako na Lord magpastor. Tapos pumasok ako ng Bible School at qualification nila, high school graduate. Grade 6 lang ako. Sabi ko, may tawag ako. Ay, hindi, grade 6 na high school graduate. May tawag ako. Hindi. Ang aming requirements ay high school. May tawag ako. Kaya sabi ng din namin, sige, i-test ka namin for 6 months. Ang mga kaklase ko, mga college level. Praise God. Pero pag after 6 months, lagi kang kulela. Wala kami talagang choice. Aba mga kapatid, kayo mga college level. Kung sila ay 1.5, ako 1.25. Kaya after 6 months, wala mag-ranking. Hindi pwedeng pasumalian. Gusto nyo makita ang mga grado na yan? Ako nakatago hanggang ngayon parang hindi naniniwala. Ipapakita ko. Tingnan nyo kung gaano kabuti ang Diyos. Bakit? Kasi pag sinunod mag-guide, humagpag ka rin. Yun ang punto ko. Eh ngayon, after 4 years, talagang nangingibabaw ako sa grado. Ito na. Ang di na naman ang desisyon. Well, sa matching natin, hindi natin matching si pastor kasi hindi niya na-comply ang requirements. Ay, sabi ko, kung ayaw pa mag-matchay, magmamatcha ako mag-isa. Ayaw eh. Pero tinanong ko ang din, what do I need to do para mag-comply ko yung requirements? Sabi niya, mag-ano ka, mag-exam ka sa acceleration test. Nag-exam ako sa Matcha San Fernando. Maghapon, din mo 50 items sa bawat subject. Sa science, 50 items. Sa Pilipino, 50 items. Sa English, 50. Maghapon! May mga kaklase kung mas matanda sa akin, may naman nakakabata. Tapos ito na mga kapatid, after mataman, ang result na ang result. Pero alam ko, si Lord ang sumama sa akin. Tinawagan ako ng teacher, sabi niya, Pastor Vito, nakakalungkot. Bakit? Sa dami-dami nyo ng exam, konti lang kayo nakapasa at ikaw ay naipasa mo ang first year hanggang project. O wala naman ranking. Legally na ako. Nag-graduate ang high school. Walang permatcha ako. At ito pa, outstanding student pa ako. May medal ako, hindi ko mamahisan lang. Praise God. At pagkatapos po ng mga kapatid ng bachelor, nag-MA, naging professor, at ngayon kumuha ako ng doctorate degree. At hindi ako naniniwala nang ako ay mag-magna cum laude. Ang Diyos ang aking itinataas. Kasi hindi yan kayang gawin ng tao lamang. Kaya I can do all things through Christ Jesus. Palapagan natin ang kanila. Amen! Sabi mo nga sa kami mo, pamilya. Patatapos na ko mga kapatid, next hallelujah, last point. Luke 2:48 and 49.
side at nang siya ay makakita nila ay nangagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, anak, ang sabi niya doon, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Narito ang iyong ama at ako ay hinahanap kang may hapis. At sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Di ba talastas ninyo na dapat akong maglumagap sa bahay ng aking ama? Church, gusto ko po i-emphasize yung salitang hapis. Naniniwala ba kayo na ang mga magulang ay nag-aalala sa inyo? Amen. Kahit sasabihin, nasa millennial kami, hindi, kahit nasa millennial ka, nag-aalala si nanay mo! Amen. May mga anak mo, at sutalang yung millennial. Pakialam mo na sa millennial tayo. Basta ang nanay mo paggabi, hinahanap ka. Amen. Praise God. Alam niyo po, sa probinsya namin noon, parang namin noon, kung dito na po ako ngayon, pag dumabo ang manok sa mga puno, ang mga anak kompleto sa bahay. Ngayon, dumapo na, bumaba ng manok, wala pa tayo. Sabi mo nga sa katabi mo na anak, patindi ka. At alam niyo ba, na yung magulang nyo hindi makatulog-tulog kasi iniisip ka. Amen? Amen. Ay, pag uwi mo, sasabihin mo, matanda na. Eh, kahit matanda ka, tinatablang ka rin ng aksidente. Ano talaga mapangatuwiran? Praise God. Pero ulitin ko, church, maging si Mary at saka si Joseph nag-alala kay Jesus. Bakit? Kasi ang dapat pamilya natin, we have to love your family. Sabi mo nga, love. Love. Bakit concern? Mahal ka lang. Hallelujah. Kasi may mga anak na nami-misinterpret. Pag medyo tinuturuan, hindi ako kanina, baliktad. Mahal ka, kaya tinuturuan. Kasi kung hindi ka mahal, hindi ka pakikialaman. Amen. Amen? Amen. Akala ng mga anak, masyadong pakialamira ang magulang. Pero ang totoo, kaya ganyan sila kasi they love you so much. Amen. Hallelujah. Sabi mo nga, pag mapahamak ka, sino naman ang mamumroblema? Sila din eh. Amen. Mabuti kung nagsarili ka, tapos mapahamak ka, mga baboy ang living sa'yo. Hindi sila marinig. Amen. Yes. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, makinig ka sa magulang. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, praise God, yun ang travel. Kapag lahat na yun ay nangyayari sa bahay natin, I will tell you today, your family ay nagliliwanag sa inyong lugar. Malakas na malakas. Hallelujah. As what I promise, bago ako magwakas, sige next, ano yung asin, pastor? Ano yung asin? Tingnan niyo yung asin. It is not coincident kung bakit binanggit ni Lord ang asin. Because He is omniscient. Alam niya. Pag-ugma-ugmain ang kanyang mga salita. Kayo ang asin. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay anong ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan o apak-apakan ng tao. At inugtong natin ang Genesis 19:26, datapwat ang asawa, yung nanay. Nanay yan. Siyempre, babae yan. Asawa ni Lot. Ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Nung maging haliging asin ang nanay na ito, niyuyurak-yurakan yan hanggang ngayon. Bakit? Maraming mga preacher, maraming mga pastor ang nangangaral. Kaya daw lumingon ang nanay na yan, na asawa ni Lot. Kasi ang kanyang kayamanan na iwan. Mali. Hindi yan ang context. Basta tayo, next kapatid, hallelujah. Sinabi ng mga anghel, ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa ritong kamag-anakan? Ang iyong mga manugang, kasama pala sa pamilya manugang. Mga biyanan na narito, manugang mo, pamilya mo yan. Alam ko naman, hindi kayo magkasundo. Kasi sabi na yun ang Bible, mag-aalit ang mga magbiyanan at saka magmamanugang. Ako
Ako sa totoo lang, magkaalit kami ng ating lang. Kasi ako, ayoko na masyadong maliwanag. Ang gusto ng biyanan ko, maliwanag, eh, bumila ko ng 200 watts. Hallelujah. Pero pag kami lang, 20 watts lang. Gusto ko yung mga 20 watts lang. Kaya pag sabi, Pastor Lito, pupunta kami dyan. Alis kami 20 watts, papalitan ko ng 200 watts. Kaya mga kapitbahay namin, alam pag nandiyan ang biyanan ko kasi akala mo mayroon kaming buron. Sa sobrang liwanag sa bahay. Sabi niya, Pastor, nandiyan ang mga biyanan ko, ano maliwanag sa inyo eh. Ay, hindi kayo nagkamali. Pero pag umalis na naman sila, alisin ko na naman ang 200 watts, papalitan ko na naman ang 20 watts. Bakit ito ginagawa? Para walang masabi. Kaya mo nga inihatid sa altar para huwag mo lang pakialaman. Pagkapos ko yung pakikialaman mo, sasabihin mo yung anak ko, hindi ko yung ginugutom. Eh, mabuti na ginutom siya para makapag-diet naman. Sige, makapahalo si Lord. Mayroon ka ba rito kamag-anakan? Kung tatanong sa inyo yan, mayroon ka ba rito kamag-anakan ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae? Tingnan nyo, may manugang. May mga anak na babae sila. So therefore, kung may manugang, mayroong apo. At ngayon, para sa kalaman ninyo, ilan lang po ang naisama ng mag-asawa? 2 dalaga. Na anak. So therefore, ang mga anak niyang babae na nagsipag-asawa, kaya may mga manugang at mga apo, lahat yun nasusunog. Hindi kayamanan ang dahilan kung bakit lumingon ang nanay. Pwedeng matiis ng tatay ang mga anak, pero ang nanay, na kahit ang istasyon ng Lord, huwag kang lilingon. Magiging haliligasin ka. Pero hindi kaya ng nanay na habang paakyat sila sa bundok, naririnig niya ang mga tinig ng kanyang anak. Nakarinig na po ba kayo ng nasusunod na buhay? Baka hindi mo ako narinig, tatayo ang mga balahibo ninyo. Kasamang sumisigaw ang mga anak niya nagsipag-asawa, mga manugang niya, mga apo niya. Kaya hindi na kayanan ng nanay na kahit bawal lumingon siya at naging haliging asin. What is the message, mga kapatid? Kailan tayo gagalaw? Kung mag-rapture na? Kung huli na? Ano ang sabi ng Bible, mga kapatid? Praise God. Next, I'm about to be done. Sige kapatid, next, hallelujah. At si Lord ay lumabas, pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang. Nang sinabihan ng anghel, nag-asawa sa kanyang mga anak na babae, sila magtindig kayo, magsialis kayo rito, sa dakong ito, sapagkat gugunawin ang Panginoon bayan. Datapwat ang akala ng kanyang mga manugang, nagbibiro siya. So therefore, hindi nakinig. Kaya nasunog. Bakit? Kung kailan mag-rapture mo, sasabihin mo ka ni Lord. Haba, araw-araw kasama mo si nanay mo, si tatay mo, mga kapatid mo, hindi mo masabi na mahal mo sila si Lord. Kung kailan mag-rapture, doon mo sasabihin that the Lord loves them. Huling oras na, kapatid. Hallelujah. At ang sabi ng Bible next, samantalahin natin tao. Sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamahal mo. Sino nakakaalam? Kung hanggang saan ang nanay, ang tatay. Kahit malakas yan. Ang dami ko na nakita mga malalakas na isang iglap ng atake, patay agad. Pero ano sabi dito tao? Sa isang iglap, kukunin ko ang iyong pinakamamahal, ngunit huwag mong itangis ni iluluha. Hindi ko maintindihan dati. Simple naman yan. Kinuha at namatay ang mahal mo kasi hindi ka tatangis. Ang ibig pala sabihin niyan, huwag kang mag-regret. Bakit? Kasi nagawa mo ang dapat mong gawin ng nabubuhay. Pero, kung namatay siya at ang dami mong pagkukulang, talagang tatangis ka.
sobrang lapitan mo yung tao na yan at sabihin mo, malaki ang pagkukulang mo. Kasi ang lahat ng malalakas umiyak pag nawawalang mahal sa buhay, malaki ang pagkukulang. Pero kung anak ka na ginawa mo ang the best, kahit umuwi sila kay Lord, wala ka masyadong iiyak. Kasi nagawa mo ang dapat. Palapakan natin si Lord. Ano ang sabi ng Bible next? Samantalahin o redeeming ang panahon, ang mga araw ay masasama. Samantalahin mo. Samantalahin mo. Dati ang buhay, umabot pa ng 100, ngayon 60, umabot ka ng 70. Ano na yan? Grace period na lang ni Lord yan. Ngayon ang tatay mo 60 na. Hindi mo pa madala kay Lord. Ano inaantay mo, kapatid? Kung pwede mong bayaran para magsumama sa Diyos. Pa, atin kong 1,000 pa. Sama ka lang. Sama ka lang. Narinig ko si Bisayang Pastor pa. Church, sabi ko nga, sa Expo, napupunulan natin ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo dahil humahakot ng tao dahil ang bawat tao 200 ang binabayad. Pero kung walang babayaran si Presidente Gloria Macapagal dati, walang darating na tao. Kasi church, kahit bayaran mo para sumama lang, pag tinamaan niya ng grasya ng Diyos, siya na mismo magsasabi, anak, hindi mo na ako kailangan bayaran, ako na mismo pupunta sa Diyos. Hallelujah! Redeeming the time! Dahil ang panahon, masama. Alam po sa itang masama dyan, maraming mga sakit ngayon. Dati-dati ang atake, ang high blood, bibihira lang ngayon. 20 years old, nakakatake na. Praise God. Ibig sabihin, the time is really evil. Amen? Amen. Kaya ano gagawin nyo? Kung masama na ang panahon. Next, pinagdugtong, huwag tayong mga pagod, mga anak sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahonan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, opportunity, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalo-lalo na sa mga kasabahay sa Panginoon. Amen. Walang masama. Maging mabait ka sa barkada mo. Pero dapat maging mabait ka una sa pamilya mo. Amen. Sabi ko, nagtataka ako sa mga boyfriend, mag-girlfriend, girl na lang. Pagdadala lang ba? Kukunin pa ng lalaki. At siya magsasabi kahit wala naman laman ang shoulder bag na yan. Para caring. Sabi ko, yung boyfriend mo, wala pang nagawa sa iyo yan. Girlfriend mo, wala pang ang magulang mo, wala nang paghihika. Hanggang magdalaga ka, ang dami nang nagawa. Kaya pag may pagmamabutitan kayo, it should be your family. Amen. Amen. Sabi mo, unahin mo ang pamilya. Ang iba yan, libre na libre dyan. Ang nanay mo pala, libre mo na. Libre kita sa McDo. Ang nanay mo ba talaga, nalibre mo na. Kaya nga ako mga kapatid, upward ako magturo. Kaya mga Pilipino, ang tawag dyan, reverse psychology. Ang tagalog ng reverse psychology, baliktad utak. Amen. Ano ba ang baliktad utak? Pag sinabing, huwag kang lumabas, lumalabas. Sige, pag sinabi, sige, lumabas ka, hindi nalalabas. Anong tawag doon? Baliktad utak. Ay, ang dami mga kapatid na mga tao na kung kailan naghihingalo na may horse na may horse. Nasa hospital na nasa ICU, may horse. May horse na may horse. Papatawag si Pastor. Pastor, patanggalin mo sa tapang. Itong pastor naman na ito, gusto pa ito pa. Ang daming panahon nang wala kang gusto, hindi pinuntahan para palagapan. Kung kailan hirap na magsalita, kung baka sumunod ka, Panginoon. Mga baliktad utak. At ito pa yung mga anak, kung kailan may host na, gakas na nga, kung nakarin sila sa pagkain, kasi
magdadala ng mga prutas. Ano yan yung prutas? Isasaksak mo doon para hindi na makalusot ang hininga. Para mamatay agad. Hallelujah! Mga reverse psychology, baliktad ang utak. Sabi ko parang magulang nyo, nagkasakit niya, huwag nyong dalhan ng pagkain kasi walang ganang kumain yan. Kailan nyo dadalhan ng pagkain? Kapag walang sakit, pakainin nyo na. Wala ka pamilya, kumain yung crispy paka pa. Kumain ka na ng mga limao pa, kumain ka na ng mga sumpo pa. Pakain nyo wala pang high blood. Nasusundan nyo ba? Siguro mga tumatawa kayo pero realidad ang sinasabi mo. Hallelujah! At ito pa, yung magdadala ng McDo, ang pasyente, kawawa naman naglalaway. Kasi sasabihin ng banday, gusto nyo. Dahil hindi makakain, sabay kakagatin sa kawawang pasyente, naglalaway. Kaya dito mo, ang lahat ng mga nagbabantay sa ospital, paglabas, alam mo, ang pasyente pa yun. Ang lumabas ng matama, bantay yan. Amen! At sabi ko nga sa mga anak, habang ang kaya, ako wala ko nakita ng patay na mahirap ang kasunod. Naka-Amerikana, naka-coat and tie, naka-gown ng nanay pag namatay. Sabi ko, mali kayo. Kahit anong gintisot nyo, hindi na ma-appreciate yan. Suotan mo ng gown habang naglalaba. Sabi naman ng mga nakikinig dyan, si Pastor yata baliktad utak. Suotan mo na ang tatay mo ng coat and tie habang nag-aararo. At least, ka-uniform niya ang kalabaw. Bakit church? Mas ma-appreciate nila dahil buhay sila. That's my point. Gawin, sabi ng Bible, samantalain nyo ang pagkakataon na makagawa ng mabuti habang naandyan sila. Amen? Kailan naandun na sa tabi, Baba, mahal kita. Iwan. Hindi na nakakarinig ng buhay. Hindi mo sinasabi pa, kaluguran na ka. Sa, ano ba yung kaluguran na ka sa, Bicol, namumuot ako sa iyo. Sa Bisaya, sa Tagalog, I love you, sabi niya. Are you following church? Amen. Higit sa lahat, gawin mo lang pagbibigan tawad habang mo tayo. Hindi kong kayo ng pagkilayak-piyak ako. Ako lang, Papa, magpwede lang kami mabuhay. Mabuhay ako, hindi lang hihingi ng tawad. Tingin kayo mga anak, walang anak na hindi nagkamali sa anak, pero ang tanong, kailan ka humingi ng tawad? Nagtataka ako bakit lahat ng mga naghihingalo lumalaban sa kamatayan. Bakit ko yun ang gumawa na agad? Bakit lumalaban? Tinanong ko yan kay Lord. Sabi ko, bakit ang mga naghihingalo lumalaban? Kaya kung pwede lang sila humiram ng buhay sa pusa kasi siya ang buhay ng pusa. Hihiram sila. Praise God. Bakit church? Kasi ayaw nilang iwanan ang kanilang anak. Amen? Amen. Praise God. Pero ulitin ko, mga kapatid, habang buhay, humingi ka ng tawad. Bakit? Kasi ang mga magulang, di ba, pag namamatay, hinahanap ang lahat. Bago ipikit ang mga, asan si ano, asan si ganyan, asan si ano, asan si ano. Pwede naman mamatay agad ng wala sila. Bakit hinahanap? Bakit hinahanap? Madami ka mapagtanong alin mo eh. Mapagtanong. Praise God. Tinatanong ko rin. Sabi ko, bakit kaya? Yun pala, bago daw ipikit ang mata, gusto nila ibaon ang alaala ng mga anak. Amen. Pero pag namatay ang magulang mo at wala ka,
hindi ka kasama sa puso nila, sa pagkalimutan. Bakit? Nakinig ko sa video. Sabi niya, pasensya mo na kung matanda ng tatay mo, nakakapasok ng ganito. Pero sabi niya, anak, pag ako ay haharap na ng kamatayan, hawakan mo ang aking kamay. Bigyan mo ako ng lakas ng loob. Naharapin ko ang kamatayan, pero pagdating ko kay Lord, ibubulog ko sa Kanya. Napagpalain ka kasi naging mabait ka. Ang sarap ng mga anak na naging mabait. Hanggang ngayon, ang mga magulang na mga namatay, alam nila ang nangyayari. And they could pray for you. Kita mo yung mayaman na napunta doon. Sabi, may 5 akong lalaki, mga kapatid na lalaki. Alam nila. Amen? At sabi mo nga sa katabi mo, samantalahin. Maganda yung samantalahin mo. Pakainin mo na. Tingin kayo sa aking mga anak na narito. Hallelujah. Hindi lang pag may sakit doon sa iyong subuan. Pwede ka pong subuan ng magulang ninyo bilang pagpapakaya ng pagmamalatay para sa pag uwi nyo mamaya, yung ako. Upo ka nga. Susubuan. Kaya naman mga nanay at tatay, huwag yung pabayaan nyo kayo nagsasabi, bakit? Paralisado ako! Hindi naman ibig sabihin paralisado, caring yan. Amen? Sabi mo, care yan. Bakit, church? Ulitin ko, kapag nagawa mo ang the best sa inyong mga magulang, wala kang regret pag umuwi sila sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Last, but not the least, sabi nga. Kanyang papagbaliking loob ang puso ng mga anak, ama sa anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Bakit hindi ina? Bakit ama? Kasi kung may malayo ang loob, sana hindi kasi siya ay medyo malapit sa nanay. Pero kung mayroong anak na malayo ang loob, sa tatay. Maraming anak ang hindi iniyakan ng tatay. Na hindi natin namamalayo na yung hindi pagyakap na yan ay focus ng paglayo ng loob natin sa kanya. Kaya nga may tinanong, kung manunod si nanay at tatay mo, sino hanggang sila? Ang sagot ng anak, nunod ko si tatay, sa ibig ko si nanay. Kaya si Lord, alam niya, hindi niyo ba napapansin kung bakit madalas na pamalo ang babae? Kasi kinukuha na ng mga gano'n. Kasi alam naman na Lord kung sino ang pipiliin ng mga anak at mga anak. Kaya kita mo ang daming balo, puro halos na niya. Kaya ang tatay mo, alagaan mo na, mawala na siya. Joke. Pero realidad yan sa mundo. Kaya ako mga kapatid, gano'n sabi ko sa asawa ko, ako, ano lang, sabi ko pag mamatay ako, engineer ka na. Yung anak ko may education plan na. Kasi kung may mamamatay ako, una talaga. Kung dito ako sa 30 pa. Amen? Pero church, ang sinasabi ko is realidad yan. Kaya mga anak, ulitin ko kung mayroon kayong gagawa ng mabuti, mahal nyo na sa tatay niyo. Kasi alam mo na kung bakit. Pero ang sabi ng Bible, mga kapatid ha, puso ang usapan. Pagbabalik yung loob. Tulad ng sinasabi ko, you can be in a house, isang bahay, pero hindi ibig sabihin na magandang inyong relationship. Binanggit ko ito sa mga pinupuntahan ko, mga nanay na narito, bawat sigaw niyo sa inyong anak, lumalayo ng 1 inch ang puso ng inyong anak sa inyo. Binagtanong sa akin, paano kung malalaman, Pastor, kung malayo na ang loob ni Papa at ni Mama? Simple din ito. Pag nagsisigaw. Kasi
tangan na lang, excuse ko sa term ha. Kung kalapit mo, sumisigaw ka. Kaya ka sumisigaw kasi malayo. Toto! Naririnig mo ba ako? Malayo. Kaya kapag ang mag-asawa nagsisigawan na, bottom line, malayo na ang kanilang loob sa isa-isa. Kapag ang anak sinisigawan na lagi ng nanay, malayo na ang loob ng nanay mo sa iyo, anak. Kaya sabi ng Bible, before the end, bago dumating ang kakilakilabot, praise God, pagbabalik kasi gusto ng Lord ang buong mong pamilya makakilala sa Panginoon. Tayo lahat, praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. As we close our eyes, gusto ko lang kayo mong kahit, tulad ng sinabi ko kanina, huwag mong pansinin yung katabi ninyo. It is between you and God. And as you close your eyes, isipin mo ang magulo. If you want to be the salt and light of this world, close your eyes. Matagal mo lang Kristiyano, pero hindi mo nadadala. Napakadaman mo, anak. They need salvation. Kailangan din nila ng kaligtasan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. At bago ko magwakas mga kapatid, tingin kayo sa akin, I have to give a short story. May isang nanay daw po na hugot. Hulog-hulog yung kanyang mga balat kasi nasunog. Ngayon, ang kanyang anak, itinaguyod niya. Balo po ito, balo itong nanay na ito. Itinaguyod niya hanggang makapagtapos ng pag-aaral. Kasi ang kanyang pangako sa kanyang asawa, nung mamatay ang kanyang asawa, ito lang ang iniwan na kayamanan yung anak ng babae. Kaya pahahalagan niya, alagaan niya. Kaya ginapang niya sa hirap. Kaya mga kapatid, itong nanay na ito ay dalawa na walang tainga kasi sunog na sunog yung buong katawan niya. At ikinakahiya siya ng kanyang anak. Dahil minsan, dahil magtatapos na ang anak na ito, they are required na dalhin ang kanilang magulang. Umuwi ang anak na ito na maganda at dalaga na. Malungkot. Sabi ng nanay, anak, ano ang problema mo? Tandaan mo mula nung maliit ka, tayo ang magkaramay. Tayo ang nagtutulungan. Tayo ang nagkakaroon. Ngayon ka pa ba anak maglilingin? Tapos hindi, sabi ng anak, hindi ko po pwedeng sabihin na umigat siya. At pinilit siya ng kanyang nanay at umamin naman naman. Sabi niya, Nay, ang totoo ang problema, ikaw. Sabi ng nanay, kasi Nay, hindi kita kaya iharap sa aking mga kaklase. At hindi kita kayang iharap sa aking mga guru. Ang nanay napaiyak. At tumupo, hindi siya magalit. Sabi niya, anak, pasensya ka na kung ang nanay mo nasunog na naging pangit. Kasi anak, nung mamatay si papa mo, maliit ka noon. Sinabi ko nga sa sarili ko na alagaan kita kasi daw lang kayo mga ginagawa ko anak para mapalaki kita. Naglalabandera ako. At habang naglalabandera ako, naglalaba ako, inuuwi kita sa duyan. Kaya ang duyan mo ay mahabang uwi hanggang doon sa lababa. At habang naglalaba ako, inuuwi kita na. At di, nung tanghali anak, nagsahing ako. At dahil umihip ang hangin na hagip ang dingding ng aking kubo. At nang mahagip ng apoy, agad nagsilap ang kubo. Ang ginawa ko anak, dahil mahal kita. Hinuwan ko ang aking kasungutan. Ipinalit ko sa iyo. At sinuong ko ang apoy.
Alam niyo po, ang anak, she responded, niyakap niya ang kanyang nanay. At ang sabi niya, Nay, ikaw ang pinakamagandang nanay na aking nakilala. Mga anak na narito, maraming sakripisyo na ang inyong mga magulang na hindi nyo pa nakikita. Pero ang totoo, ang dami na nilang paghihirap na ginawa dahil mahal na ka ng inyong mga magulang. Okay, balik tayo mga kapatid. Close your eyes. Gusto ko po ilagay nyo yung mga kamay dito. Sige po, isipin po nyo. Ayun, close your eyes. At sa pagpikit po ng iyong mata, isipin mo, kayakap mo, si nanay mo, si tatay. Alam niyo po ba mga anak, ang mga magulang ng marahil may nararamdaman na, pero hindi sila nagsasabi sa iyo, para huwag kang mag-alala. Pero ang totoo, may nararamdaman na sila. At bago tayo umawit this morning, gusto ko mag-iwan ng dalawang tanong. Kailan mo huli niyakap si nanay mo at tatay mo? At kailan mo huli sinabi sa nanay mo at tatay mo, mahal kita. Church, kung ang dalawang tanong na yan ay hindi mo pa magagawa, this is your time to do it. Sa mga anak na may mga magulang ngayon na narito, ihakbang mo ang iyong paa. Lapitan mo yung mga magulang mo at yakapin mo. As we sing this song, sige po, hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, huwag kayong mahiyak. Huwag kayong mahiyak. Because we want to be light and salt in this world. Huwag nyo lang akbayan, yakapin ninyo. Ang mga anak na mayroong magulang mo ngayon, lapitan mo ang tatay mo man o nanay mo at yakapin mo ng mahigpit. Sige po, as we sing this song, sige po, thank you, Lord. It's in your hand.